Ang nakakagulat, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media ang tila hayagang panggigipit at sapilitang pagpapaalis sa pwesto na ginagawa ngayon ng kasalukuyang administrasyon laban kay BP Sara, kaya maging ang ating mga kasundaluhan ay nadismaya na at handa na rin umanong kumala sa ating gobyerno. Matindi nga ang naging babala ng mga miyembro ng AFP, mapaaktibo man o retirado, laban kay Pangulong Bongbong Marcos at sa Kongreso dahil sa patuloy nilang panggigipit sa ating Vice Presidente na si Sara Duterte upang matanggal ito sa kanyang pwesto. Matatandaang nag-viral nga kamakailan sa social media ang isang text message ng Pangulo kung saan sinabi nga nito sa Kongreso na huwag nang ituloy ang planong impeachment cases laban kay BP Sara dahil sagabal lamang umano ito sa oras at aksayado sa pera ng taong bayan. Subalit ang totoo ay tila takot na umano ang Malacanang sa puwersa ng sambayanang Pilipino at kasundaluhan dahil oras na tangkain nilang saktan at patasikin sa pwesto si BP Sara ay paniguradong sila ang kakalad ka rin palabas ng palasyo. Maging ang mga buhaya sa Kongreso na patuloy na nanggigipit sa mga Duterte, at narito panoorin pa natin ang buong video. Ito pag-usapan natin yung speech sa proclamation ni Marcos kanina sa proclamation ng Alyansa Bagong Pilipinas. Tingnan natin, okay? Tingnan natin kung may laman ang utak ni Marcos. Okay, ito na. Parang mahirap makapaniwala Sa alin? na nandito na naman tayo sa kampanya. Napakabilis ng panahon. Napakabilis ng pagdaan ng 3 taon na akala natin ay magiging mas matagal. Ngunit Marcos, adik ka ba? Hindi, nagtatanong lang tayo ha. Ang pakabilis daw ng 3 taon na akala nila ay napakatagal. Hindi ko maintindihan. Ano ibig sabihin mo nun? Tumagal lang 3 taon sa'yo o bumilis yung 3 taon sa'yo? Minsan talaga ito si Marcos pag nagsalita. Pero as Marcos speaks, pakinggan ninyo yung crowd. nandito nga tayo sa darating na halalan sa Mayo. At sinimulan po natin Ang alin? aming national campaign. Ayan na. Kagaya ng dati, dito po sa ating minamahal na lalawigan ng Ilocos Norte. Ayun, may yumaman ba dyan sa Ilocos Norte? Ilang percentage ang yumaman dyan? O yung mga kamag-anak mo lang ang yumaman dyan sa Ilocos Norte? Tanong, Marcos, kilalang kilala ang Ilocos Norte sa apelyidong Marcos. Kamusta ang droga sa Ilocos Norte? Tanong lang naman. Kamusta ang infrastructure sa tagal nyong namumuno sa Ilocos Norte, Marcos? Kamusta dyan? Kamusta ang negosyo dyan sa Ilocos Norte o kayo lang ang may negosyo? Kamusta ang sugalan dyan, weteng, sabong, etc.? Naku, Marcos. Doon sa mga nakakaalam na mga taga Ilocos o may mga kaibigan sa Ilocos, pakilagay nyo dyan ha, kamusta ang Ilocos Norte ni Marcos? Andito po ang aming ipinagmamalaki. Sino ang pinagmamalaki mo? Na mga kandidato para sa Senado. Ngunit, ano? bagamat nakatuon ang pansin natin sa ating mga kandidato para sa Senado, huwag po natin kaligtaan ang halos 18,000. Teka muna, Marcos. Naguguluhan ako sa panga mo eh. Pag nag-i-speech ka, iluwa mo yung... Ikaw ba yung may bubble gum? Ang likot kasi nagaganon-ganon ako eh, oh. Hindi, kasi magagalit yung daddy ko. Ayaw ng daddy ko yung ad hominem eh. Hindi ad hominem kasi nagugulo. Kayo ba hindi nagugulo? Kasi nag-i-speech. Isipin nyo ako nagsasalita ganyan ako ng ganyan. Di ba pangit? Lalo presidente ka. Gusto nyo, itry ko. Magsasalita ako ngayon pag ganon-ganon. Kaya lang, baka magsialisan kayo pag ganon-ganon ako magsalita eh. Ang 200 na local executive na ating ihahalal sa Mayo. Nabanggit ko po ito.
Dahil may pagmamalaki ng alyansa na kami lang ang may kumpletong ticket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Yun! Pinagmamalaki na yun. Kumpleto ang senador nila, 12. Ang senador nila at hanggang sa pinakamababa na, pinakamaliit na bayan daw ng bansang Pilipinas. Yun na, accomplishment na yon, Marcos, dahil kumpleto kayo. Ipapaliwanag ko bakit kayo kumpleto. Ha? Wag na tayo maglokohan, diretsahan tayo. This is midterm election. Lahat po ng midterm election, malakas ang pagsanib ng mga tao, ng mga politiko doon sa partido ng presidente. Bakit? Nasa kanila ang makinarya, nasa kanila ang pera, nasa kanila ang power, nasa kanila ang posisyon, nasa kanila ng lahat. That is midterm election. Ay wag po sana nating niloloko taong bayan. But it doesn't mean na dapat pinagmamalaki yun. Eh paano kung kompleto nga kayo? Yung isa dyan, mangga. Halimbawa lang ha. Yung isa dyan, balimbing. Oh, yung hindi, daming balimbing eh. Oh, yung isa dyan, nag-TNT sa US. Oh, halimbawa, ganun lang. Oh, yung isa dyan, magnanakaw. O yung isa dyan, katulad mo, pag ganun gaano ng bibig, nalilito na ako. Oh. Okay yon? Basta makumpleto? Hindi. Quality tayo. Kahit 3 lang. O halimbawa, 3 lang ang partido mo. Pero kasing gagaling ni Pastor Kibuloy. Kasing gagaling ni PRRD. Kasing gagaling ni BP Sara. Oy, doon na ako. Kaysa sa 12 na dati ng politiko na hindi naman naayos ang bansang Pilipinas. Anong bagong Pilipinas? Puro luma yung kandidato mo. Naayos ba tayo ng mga yan? Sinong nakaayos dyan sa mga yan? Sino sa kanila ang naayos nila ang kanilang syudad at nabawas ang droga? At hindi pangkaraniwan Oh, ang bakit? mga aming kandidato. Ay, bakit? Hindi po kagaya ng mga nakikita natin sa mga iba't ibang partido. O ano? Hirap na hirap makakuha ng kanilang mga miyembro. Ang amin pong ipinagmamalaki ang pinaglalaban. Hindi naman kami kumukuha ng miyembro eh. Ay, sila nga nagsisiksikan kay PRRD. Marcos, ikaw nga, balita ko, nakipagsiksikan ka pa kay PRRD. Na ikaw ang gawing vice? Totoong Marcos. At ang kumakalat na balita, ayaw ni PRRD sa'yo. Bakit? Adik ka raw. Yun ang sabi. Yun ang kumakalat na balita. Kaya tatanungin kita, totoo ba yun? Diba tinanggihan ka? Ayaw talaga sa'yo ni PRRD. Hindi mo napansin? Isipin mo yung anak niya, tumakbo na as vice president mo ni hindi ka inendorso. Buti pa nga yung kamay ni Banat Bay tinaas eh. Ikaw nagpapataas ka ng kamay, hindi itinaas. Totoo o totoong totoo, mamili ka. Yan ang totoo dyan. Sila nakikipagsiksikan, hindi na hirap makakuha ng miyembro. Namimili ng miyembro. Aanihin mo, 12 nga, adik naman. Ay subok na at matagal nang nagseserbisyo sa publiko. Yun nga ang masakit nun, Marcos. Hindi ko sinasabing adik yung mga yan, ha? Ulitin ko, baka ma-misinterpret tayo. Ang sa akin ito, ang tagal na nagsiservisyo, Marcos. Hanggang ngayon, mahirap pa rin ang bansang Pilipinas. Pinanganak ako, mas hirap na ang bansang Pilipinas. Ilang taon na ako, mahirap pa rin ang bansang Pilipinas. Sa katunayan, pahirap ng pahirap. Marcos, Japanese ka ba? Teka muna, ba't nawawala na yung mata mo? Hindi, napansin ko lang, na-distract kasi ako, parang nakapikit na eh. At sabihin ko sa inyo, pahirap na pahirap tayo. Yung OFW ba natin nababawasan dahil nagkakaroon ng trabaho sa Pilipinas? Hindi. Nadadagdagan. Bakit? Walang trabaho dito eh.
Taas ipagmamalaki mo, dati na nanilbihan niya mga yan. Kung ako, presidente at ganyan ang partido ko, hindi ko ipagmamalaking datihan na sila. Mas gusto ko pang ipagmalaki yung bago. Na dati nang may ginagawa, kaysa ipagmamalaki ko yung datihan na hindi naman tayo naayos. Buang ka ba? Bakit pinagmamalaki mo yung pangit? Alam mo, hindi ko maintindihan ang thinking nito si Mar. Anong kapag malaki-malaki sa may mga pangalang politiko na hindi naman naayos ng Pilipinas? Yang nga malalaking pangalan ang nagnanakaw sa bansang Pilipinas kaya tayo hirap na hirap. Hindi ko sinasabing sila. Pero sino sa kanila ang nakapagbago ng Pilipinas? Tapos iboboto na dito lapid. Gusto mo iboto na naman natin? Ay ni Marcos, anong gusto mo iboto na naman natin? Anong nagawa niyan? Di ba? Di po ay naaawa rin po kuminsan sa ating mga katunggali Oh. dahil nagmamakaawa para makakuha ng mga malalakas at magagaling na kandidato. Magdroga. Ay. Di tulad ng iba, Oh. amput lang ang kandidato. Dito po, buo kami. Hindi lamang buo sa numero, ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Ay, ganon. Palakpakan. Buo kayo. Marcos, sinabi mo na yan. Ano ang pangako nyo nung tumatakbo ka? Anong pangako mo? Kasi pinagmamalaki mo, buo kayo eh. Alam mo yung broken family. Ganyan pa sinasabi mo, buo kayo pero hindi. Huwag tayo maglokohan, Marcos. Anong pangako mo nung eleksyon? Uniteam. Dalawa lang ang pangako mo, uniteam tsaka pagkakaisa. United ba kayo? Bilang ama ng bansang Pilipinas, dahil ikaw ang presidente, ikaw ang leader that you see to it na yung pinangako mo na unity, magagawa, nangyari ba? Hindi. Buwag. Ngayon, kayo naglalaban. Pangalawa, yung pagkakaisa. Bilang ama ng bansang Pilipinas, na panindigan. Kasi para kang ama ng pamilya, dapat pag may binitawan ka, magunaw na ang mundo pag may binitawan ka sa anak mo, gagawin mo. Kahit balik-balik ta rin ang mundo, gagawin mo. Tanong, ginawa nyo ba yung pagkakaisa? Now you are telling us buo kayo. Ano na namang pambubudol yung sinasabi mo sa bansang Pilipinas? Ako, pupusta ako sa inyo. Mga kababayan, tingnan nyo lang ha, hindi ako tama. Hindi ako laging tama. Pero ito ako, pusta ako sa inyo. Etong mga ito hindi magpapadrug test. Kaya nga may mga yan ang sigaw ng mga PDP mga nagme-mensahe sa akin, mga PDP supporters. Coach, hamunin nyo ng hair follicle test to. At bukas, Thursday, a-attend ako. Kung makakausap ko si PRRD, a-attend ako ng proclamation ng PDP. Kung makakausap ko, isasuggest ko, hamunin niya mga yan ng hair follicle test. Pupusta ko, hindi sila papayag. Kasi baka mamaya meron diyang mga addict. Or kung hindi addict, takot magpa-drug test. Bakit? Dahil ayaw mo magpa-drug test, Marcos. Dahil takot ka magpa-drug test. Yun ang totoo niyan. Dahil takot ka magpa-hair follicle test, hindi lalaban yan for the sake na hindi ka ma-offend. Kasi isipin mo, nagpa-hair follicle test yung mga yan. Ikaw hindi. Kami nga pala. Okay? For your information. May naslakap kaming balita. Gusto ni Pastor Kibuloy magpa-hair follicle test kasama ang Banateros. Ako kahit araw-araw, walang problema. Basta kayo magbabayad. Sinasabi ko parati yan. Dahil hindi ako addict. Never ako tumikim ng drugs. Alak, oo. Sigarilyo, oo. Pero nabibili naman yan sa kanto. Kahit sa pulis ka bumili, pwede. Yung droga, hindi. Bawal yun. Oo.
Yossi lang, tsaka ano. Pero wala na. Ay, tagal na akong hindi nagsigarilyo. 2015 pa yung last stick ko. So, 10 years na. Pero drugs, since birth, wala. Ikaw, Marcos, kaya mo sabihin yon? Since birth, hindi ka nagdroga? Since birth, hindi ka nakatikim ng kahit na ano klaseng recreational drugs? Kaya kaya mo magpa-hair follicle test? Huwag mo i-compare yung alyansa ng bagong Pilipinas sa PDP. Dahil pag sinabi ni PRRD, magpa-drug test kayo lahat, pag may bumagsak sa inyo, tatanggalin ko. Pati ako magpapadrug test, kayang sabihin ni PRRD yan. Kayo, ikaw Marcos, kaya mo sabihin yan? Magpa-drug test kayo, pagka nag-positive kayo, tatanggalin ko kayo dito. Pati ako magpapadrug test, kaya mo Marcos? Hindi, pustahan tayo, hindi mo kaya. Real talk lang po.